Magandang gabi Luzon, Visayas sa Mindanao. 17 minutos na kalipas alas 8 na ng gabi. Welcome sa Wanted Sweetheart. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. Cheesy favorites just for you. This is your world local radio. Abian mo dyan. Abian mo dyan. Isang magandang gabi ng Miyerkules, Petsa 15 na. Araw ng sahod pa lang ngayon, no? Petsa 15 sa buwan ng Hulyo 2026. Dito po sa may Metro Manila medyo buong araw na naman pong nagpakitang gila si Haring Araw. Nakasmile si Haring Araw. Dalawang araw pa lang o 2 oras pa lang po na nasampay yung mga labahan mo. Tuyo na, no? Saan man po kayo ngayon, nandito ka man sa may Pilipinas o nasa ibayong dagat, isang magandang buhay sa inyo, no? PM na sa hotline sa Viber natin, +63961 3560194. Gamit po ang Viber, no? Ito po yung Viber, ito po yung Imo. Mamili na lang po kayo Viber or Imo ang inyong ida-download, no? Para ho makonek po kayo sa amin. Happy birthday sa lahat po ng mga may birthday ngayong araw. Sa inyo po, mabuhay ka hanggat gusto mo. Kung pagod na, magpahinga lang, no? Pahinga lang. Bawal huminto, bawal tumigil, no? Dahil hindi lang para sa iyo, no? Para sa lahat. Just tawag lang po kayo sa Viber sa mga gusto pong mag-ano diyan, sa mga gusto pong bumati live, no? Diretso po kayo tawag, no? Para mag-shoutout. Sa Viber natin +63961 3560194. Hello sa mga marites natin dyan. Sa mga bashers. Kamusta naman? Naka-ready na po ba para mang-bash? Account nyo lang naman magkakaproblema nun eh. Mamaya ho, may expose akong bibitawan dito sa programa natin, ha? Kwento ng buhay ng ibang tao, no? I-reveal, ikikwento ko po dito sa inyo para mapulutan na rin ng lesson, ha? Kay sinong buhay kaya yan? Buhay pa siya, hindi pa patay, no? Buhay. O siya, shoutout po muna. I-share nyo lang po yung live natin. Maaari po ninyo yan i-share diretso sa wall ninyo, no? Sa wall po ninyo, wag po sa grupo, ha? Kasi kahit i-delete po ninyo yan, okay lang naman. I-share lang po ninyo yan, public, para makita ko, para ma-shoutout kita. Okay, okay ma. Shoutout, happy Wednesday. Tama ba? Wednesday naman talaga ngayon. Oo, Wednesday. Hello kay Bing Palma Serbas, mayong gabi day, ha? Thank you. Salamat kay Susan Arante Cox Sagara Abisali. Thank you. Salamat kay Baruan Martina, Gina Barcelina,
Kay Anhart, Rhea, Jonah, Mayet Gregorio, sina-shoutout niya siguro to. Kay Marilyn Asuncion, maraming salamat. Kay Pasensya, thank you na rin. Kay Melona, good evening. Gina Barcelena, Lorraine Velia, Victorina Manalo Mosne, thank you. Salamat po sa mga sharer natin. Good evening kay Eden Oamil, kay Jorelyn Unaton, Romero Dia, Ramon Ompad, Beth Flores, kay RTT Nalangan, Helen Sarmiento. Good evening na. Kanoy Alsalins mula sa Maydoha, Qatar. Wala naman po sa may USA, kay Bukay Upaw Santos. Maraming salamat. Alfie Abosejo, happy watching. Jenny Blanca Dabuso Valdez, kay Anhart. Shoutout sa Team Feste. Kay Jonah Ria Dante Baron, kay Gina Barcelina. Maraming salamat po. Criselda Piñalo Sabaya, yung best friend ni Sally, Abi Sally, na. Inday Mars, Ruina Balidio, Binlot. Maraming salamat. Melanie Fernandez Pustrado. Happy watching sa inyo, na. Salamat sa pag-share ninyo ng live natin. Mari na po ninyo yan i-delete kung tapos ko na po kayo ma-shoutout, ha. Happy Wednesday. Thank you din kay Sosi Montañez, Rose Hodohan, Erna Pesis Vlog, mula sa may Saudi Arabia. Thank you so much. Salamat po sa inyong pag-share. Also, hello. Thank you din kay Raquel Espiliardo Bernardo, mula naman po sa may Kuwait. Estilita Maranya Castillo Marivic, maraming salamat mula sa may Dubai. Kay Jovelyn Ruiz Lumaad, Ayen Ayunting, Crispina Kaakbay, Villarobia Bebeng, Eden Wamil, no, maraming salamat po. Kay Romeo Dia, share lang niyo lang po yung live natin, ha, para ma-shoutout ko po kayo. Happy watching kay Evelyn Blanco de la Peña, kay Elenita Padrinal or Pedrigal, Janet Barcibal o Chale mula sa may Singapore. Kay Maylia, maraming salamat po. Hello din kay Rhea Nadora, maraming salamat. Kay Cruzeta Simangan Castro, Melona, dagang salamat kay Sosi Montañez. Alright, sige, tawag lang po kayo sa Viber sa mga gusto pong mag-shoutout dyan. Diretso po tawag, +63 961 3560194. Okay lang po yan, Madam Ami P, no? Baka kailangan mo lang mag-relax. Baka okay na. May caller sa linya. Good evening. Hello. Yan, ina-answer ko pero may na-signal niya siguro. Si Nelson, no? Yun lang. Mahina ang signal. Mamuhunan po kayo ng signal, no? Please lang, wag po muna kayo gumamit ng mga piso Wi-Fi o 5G na mga cellphone, no? SIM card, no? 4G I mean, no? May 6G na ba ngayon? Wala na, no? Wala pa. 5G pa lang, no?
Alright, maraming salamat sa pag-share ninyo ng live natin. Dagang salamat kay Pagod na Puso Tayoto, kay Rosette Simangan Castro, Ria Nadura, dagang salamat kay Melo na sa ulitin. Thank you. Kay Mids Oliver, dagang salamat. Sara Sagin Kasalatan Bularon, mula sa may Malaysia. Kay Feli Blason Danuso. Kay Edna Malyari, maraming salamat. Kay Jennifer Banagwa Banlaygas. Jane Ruiz. Kay Susan Havenes Ordas. Thank you. Kay Andrew Rio, shout out. DJ Gumagwapo ka nga. Oh, sus. Sabi ni Rio, Andrew Rio, shout out DJ, gumagwapo ka ngayon ah. Andyan ka na naman, Rio. Mamaya may in love na talaga ako sa'yo, Rio. Ibig sabihin, kagabi hindi ako gwapo, ngayon gwapo na ako. Nakatulog lang ako ng 6 na oras, gwapo na no. Matulog kaya ako ng 10 oras, try ko. Baka sobrang gwapo ko, no? Okay. Shout out sa naka-Korean name, no? Nasa Togichi Prefecture, no? Nasa Flower Farm yung profile. Maraming salamat kay Labot Cirque Che. Labot Cirque Che, no? Kay Evelyn Blanco de la Peña, Elinita Pedrigal, Janet Barcibal Ochale. Wala naman po sa may Singapore. Kay Melia, dagang salamat po sa inyo. I-share lang po ninyo yan, public, no? Para mas madali sa akin makita kung sino po yung nag-share, no? Kasi kung nagko-comment kayo dyan, nagme-message kami sa amin, hindi po namin yan maisa-isa, no? Tulad po nito, halimbawa, baka sabihin nyo, pinipili ko yung sinashoutout. Yan po kasi, kapag pinindot ko yung nag-share niyan, ito. Yan, pag pinindot ko, makikita ko na kung sino-sino po yung mga yan. Yan. Kaya lagyan ho ninyo ng description. Tulad po nito, naglagay po siya ng description. Sabi ni Rio, shout out DJ, gumagwapo ka ngayon ah. Sabi niya gano'n, no? Oh. Ganyan, ha? Mula sa Singapore, ganyan, ha? Mula sa Kuwait. Oh. Madali po para sa akin, no? Kasi kung isa-isahin ko kayo dyan sa comment, marami ho kayo nagko-comment. Yung iba na lalaktawan ba, no? So, nagtatampo pa rin. Mas maganda na rin ho na talaga na i-share lang naman ninyo. Isang beses lang, no? Pwede nyo naman burahin yan kung na-shoutout ko na kayo, eh. Pero kung gusto nyo ho talaga makita ang mukha ninyo, kayo po ang tatawag para mag-shoutout. Ganun. Kay Anami Ang, maraming salamat. Kay Beth Tumbukon, Lisa Alagaw, maraming salamat. Kay Liningning Simbolan Velian, ha? Happy watching. Kay Aaron Mindegarin, salamat po sa star. Wow. Dagang salamat po sa pagmamahal niyo sa akin. Sagara Abisali, dagang salamat, no? Sina-shoutout niya si Criselda Piñalusa Baya. Good evening kay Josephine Catalan Nomano, kay Ruby Borenes, kay Lenly Privado. Maraming salamat na. Si Ate Bungis-ngis pala. Si Bungis. Ate Bungis-ngis. Ate Bungi pala yan. Sabi ko, ayo nga no. Ay, ikaw na pala yan. Parang pumayat ka kasi sa profile mo. Isang buwan na kasing wala na akong Facebook. Ate Bungi ah. Kung saan tayo friend. Ngayon hindi na tayo friend kasi wala na akong Facebook. Hindi ko na makita yung mga kalukuhan mong pinupost mo dyan. Ahay. Melanie Colal Rines, maraming salamat. Perla Brinica, kay Josefina Catalan. Once again, thank you sa inyo. Happy Wednesday. Oras natin, 33 minutos na kalipas sa alas 8 na ng gabi. OFW TV Radio, powered by Gel FM 98.7. DJ Jill. Okay, sa line 1 mga kasama po natin si Ma'am Nems.
Saglit lang ha. Good morning. Hello po, good afternoon. Ah, hapon pala dyan. Dito sa amin, umaga. Saan po kayo ngayon? Sa Kuwait po. Ah, so hapon pa lang dyan sa inyo. Ano oras, ma'am? Yes po. 3:30. Ah, okay. So nagmerienda ka na o anong ginagawa mo dyan? Nagre-rest po. Ah, pagpahinga, oras ng pahinga, wag na mag-cellphone. Sino po kasama mo? Ilan po kayo dyan? Okay. Ilan ho kayo? Dalawa. Ah, Pinay na rin. Oo. Ah, ilang years na po kayo dyan sa Kuwait? 5? O, tagal na, no? Kamusta mo naman ang love life mo? Not okay, Char. Not okay, ha? Parang may hugot, ah. Bakit? Sa akin ka tumingin, wag sa kasama mo. Hindi, wag mong sabihin na pati kasama mo, hindi niya alam buhay mo. Alam. Sa akin ka tumingin. Sa akin mo ikwento, sa akin ka tumingin kasi di ko pa alam. Chismuso ako eh. O sige, handa ko makinig. Bakit to? Ano nangyari? Ano nangyari, madam? Single mom. Siguro, well, hindi swerte or wala talaga. Ilan po anak ninyo? Isa. Ah, isa. Ilang taon na ho ngayon? 21? Oh, laki na, no? So, ilang years na ho kayo naghiwalay ng tatay ng anak mo? Matagal na. Mga 23 years, ha? 23 years ago? Parang ganun. O ngayon, nagka-boyfriend ka na nun? Hindi pa. Mula naghiwalay kayo? Oo, meron. Pero Tapos? para kasi, hindi mapagkatiwalaan, ganun. Hindi mo pagkatiwalaan yung mukha? Mahirap kasi yung tawag nito, yung trust mo ba? Ganon. Trust issues. Kasi malayo kayo sa isa't isa? Yes. Kung Isa din. nung time na yun na malayo kayo sa isa't isa, may ginawa po ba siyang hindi maganda para sa'yo? Kaya nagka-trust issues ka? Yes. Ano yun? Anong ginawa? Nahuli mo? Ay, Oo. yun lang. Pasaway pala siya, hindi marunong magtago. Nagpahuli. Okay. So, ilang years na ho kayong walang boyfriend? Matagal na. Ilang years nga? Ilang years nga ni? Puro LDR. Okay. Sige. Ngayon, anong hanap po ninyo sa isang lalaki? Malaki kargada? Malaki pangarap sa buhay? Ano pong gusto mo? Ilang taon ka na by the way? Ako is 42. 42 na. Wala. At saka, seryoso? Seryoso. Oo. Seryoso mukha, nakaganon? Simangot? Di naman. Oh. Okay, sige. 42 years old, mga ilang taon po ideal mo sa ang gusto mo sa isang lalaki? Yung older than me? Mga 45, ganun. Oo. Okay, sige. Standby lang sa linya, hanap pa ho kami ng 45 years old. Ha? Okay.
Okay. Tatawag ho ako mamaya pag meron na, ha? Thank you po. Thank you. Gusto niya ho yung pumuputok pa. 45, mga sir. Hindi ko na itanong kung saan sa dito sa Pilipinas, no? Alamin nyo na lang mamaya. Kung gusto ninyo makausap, PM lang po kayo dito sa line 1. Nasa line 1 po ya. O, line 1 po siya, ha? Nasa imo. DJ pa-line up. First time ko mag-entertain yung gwapo-gwapo naman sana. Wala akong work. Wala ako amak pasok. Ano? Ano sabi? Binura niya yung message niya. Nahiya din siguro. Bilis naman nun. Sabi ko nga ho sa inyo, hindi para-pareho panangin natin, no? Pananaw natin, tingin natin sa mukha ng isang tao. Kung sa tingin ninyo, gwapo na siya para sa iyo, pero sa amin pangit, di ba? Kung para sa amin gwapo na, tapos bigay namin sa inyo, ayaw mo pala kasi napangitan ka pa rin, no? Dito kasi sa programa natin, walang filter, no? Kung ano mukha mo personal, yun na talaga, no? Kaya tanggapin ninyo kung ano yung maibigay namin sa inyo. Tapos kaya usapin nyo lang, no? Kung hindi mo nagustuhan, hindi pa-line up sa susunod, Anin mo naman ang gwapo kung di man makatapos-tapos. Sabi nga ni Miss Maricel, no? Yung napangasawa niya, yung naikwento niya last month, mga 2 months ago na siguro. Mamaya. Teka lang, may cooler na tayo. Teka lang ho, ma'am. Palayo ho kayo kung tiis kamera. Hindi po kayo kasya, ma'am. Kasi bigla ka naman tumawag, nagulat ako. Nagulat yan, yung ganun. Napatawag po kayo. Kailan nga po kayo tumawag? Gagabi? Ano po, Monday ng gabi. May nakausap ka na po dito, wala pa? Wala pa? Wala po, wala kasi sabi pa. mo, ma'am, line up kita, hahanapan kita. Nanonood ako ng live, wala, nagsige akong antay, hindi naman ako nakasalang. Ay di wala, walang nagpa-line up, no? Naglalaki. Kung gusto mo, pwede naman ho yan. Kung nag-PM ka, tapos may nag-PM dito, match namin kayo kagad, gusto mo? Hindi, sir, wala naman. Tinitignan ko nga yung live na sabi mo, waiting ka lang dyan, mama. Tinitignan ko, sobrang tanda naman din yung mga pinagpa-partner mo. Ayaw mo? Sige, mga ilang taon pa bang gusto mo? Siyempre, same kami, mga 46, 48. Okay. Sige. Mamaya, pag mayroong mag-message sa amin, 46 to 48, ha? Okay. Hindi batayan ang edad. No? Huwag kayo bumasi sa edad. Anin mo naman yung bata kung sakitin na. Kung bata ang edad pero mukhang matanda na. Di baling ho may edad na, no? Kung medyo teenager naman gumalaw, no? O yung performance, aragoy. Subukan niyo po muna kasi huwag kayo magbase lang doon sa mga edad-edad. Sabi nga ni Miss Maricel, no, balik tayo sa kwento ko kanina. Yung lalaki taga US, sa US, no? Sinabi niya, dinala daw siya sa US. Biro-biro lang pala yun. Tapos inamin niya dito sa live na 40 plus pala yung lalaki. May
ano nga mo, epilepsy, tsaka diabetes. Tapos sabi niya, bata pa ho yun, gwapo pa. Oh, kaya na in love si Miss Maricel dun eh, bata pa, gwapo pa, nasa US pa. Pero may diabetes pala tsaka epilepsy. No, may mga ano na siya, may mga maintenance. No? Tapos may diabetes daw. Sabi ni Miss Maricel, di daw katapos-tapos. Ibang expectation niya kaysa sa realidad nung magsama na silang dalawa. Kaya wag na wag ho kayong bumase, no, sa mga mukha, no? Sa edad. Diyan kayo eh. Wala ho si girl manager. Pasuyo nga po muna. Andyan siya kanina oh. Andyan na, no? Okay. Ma'am Nems, sa Kuwait, no? Sa Kuwait ngayon. 42, ma'am. 42, tama? Sinsya ka na, makalimutin ako. Okay. Sir, ilang taon po kayo, sir? 44 po, sir. 44, okay. 40. Wag nyo ho igalaw pareho yung mga cellphone ninyo. Steady lang ho yung mga cellphone para hindi malikot. No, steady lang. Wag ilikot ang kamay. Pasok! Wanted, sweetheart. O, banatan mo, Sarge. Sarge. Dito ko sa Apayao, ma. Dito ko sa Apayao, sir. Nasa Apayao pala. Okay. Si ma'am nasa Tukaan Kuwait. po ako. Ay, silip ha. Pangutana, ma'am. Ay, hello. Hello, ma. Ilocano po, Ano, ma. sir? Pero marunong din magtagalog. Ay, sundalo po kayo. Opo, ma'am. Saan kayo na destino ngayon? Wala na, hindi na gumagalaw si Sarge. Sarge! Oh, Sarge! Sarge! Wag kang kumilos na masama. Pinapagaligiran na kita mag-isa. Sarge! Retreat na siguro. Humina ang signal. Ilocano, baka dito lang na siya nakabase, no? Dito lang sa Luzon. Ilocano po yan. Oo. Teka lang ma'am, baba mo muna, no? Tatawagan natin ulit ma'am para i-connect natin sa kanya. Okay po. Okay. Okay. Humina ang tuhod ni Sarge. Ang tuhod. Ang signal ni Sarge, ha? Online pa si Sarinto, manager? Hindi na online? Patay ng ilaw. Ay, wala pang 9 ah. 8:47 pa lang ho. May oras pala yung wifi pag si cellphone siguro doon sa barracks. Hanggang alas 9 lang daw ng gabi. Hindi, wala pang alas 9 o alas 8:46 pa lang. Hala? Madam, alam ko yung naramdaman mong yun. Iba rin talaga pag nabitin, no? Ibali ah. Hanapan kita ng mas gwapo kay Sargento. Okay. Stay lang sa linya, mama. Si Sarge naman, binitin lang ho si madam. Oras natin mga kulukoy ah.
Mga tropa, mga igsoon ako diha, mga kapamilya, kapuso, barangay, kawali, kaldero, kambing, baka, ano. Alas 8:48. 42 anyo si Madam, no? Kung gusto po ninyo makausap si Ma'am Nems, dito lang po siya sa Imo. Mag-PM pa kayo dyan dito, no? Dito sa Imo. I-send nyo po dyan ang pangalan mo, edad, saka lugar, no? Sabihin nyo na gusto mong makausap si Nems. Hinahanap po niya 45, ha? Kasi 42 anyo si Ma'am Nems. Send lang po kayo ng mensahe sa hotline natin dyan sa Imo or sa Viber kung gusto po niyo magpa-line up. Pangalan, edad, saka lokasyon lang po. Yun ang inyong isend, no? Para mahanapan po namin kayo ng inyong mga kamatch. Si manager po bahala dyan, no? Para ready na lang. Ready, ha? Sa linya, Ma'am, anong pangalan ito? Makasi, no? Hello, Ma'am Makasi. Makasih. Madam. Yahoo. Hey. Nawala si Madam Makasih. Ito, asawang-asawa na. Sabi niya, wala pa rin ba hanggang ngayon? Sige. Asawang-asawa na. Oo nga naman, sayang lang kasi yung lumilipas na mga araw, no, buwan. Sayang lang. Madam Leticia, sagutin nyo na ho, Madam, no? Ito na tinatawagan kita, ayaw mo rin sagutin. Ma'am, good evening po. Ako po yung si Lito. Pero ang palayaw ko ay si Rex. Pwede ba ako sumali ulit sa programa ni DJ? Taga na Cavite po ako, 45 years old na po. Tapos, kakasend niya lang ng message. Tapos nag-send siya ulit, sabi niya, Sir DJ JL, good evening po. Ako yung si Rex na dati pong sumali sa programa nyo. Malaking pasalamat ko sa programa nyo. Yung binigay nyo po na nakausap ko, malapit na po kami magkatuluyan. Malapit. Wala pa pala eh. Tatawag po ako sa inyo pag nagkatuluyan na po kami ni Ma'am Sabil. Okay. Good luck, sir. Good luck, Naatat mo ako eh. Hindi pa pala nagkatuluyan. Malapit na daw magkatuluyan. WTV Radio, powered by Jal FM 90.7. Magandang gabi ho.
Ano pong pangalan mo, Madam? Marivic po. Madam Marivic, saan po kayo ngayon? Dubai po. Kaya medyo may na signal mo, no? Blood lang, no? Ilang taon na si Madam Marivic? 46 po. 46. Okay. Yes. Sa edad na 46, ilang taon na ho kayong dalaga? Digils. Mga 16 years. Charot. 16 years? Oo. Yes. Tagal nun, ha? Di kasi ako umuwi ng Pinas eh. Ayun lang. Diyan sa Dubai, hindi po kayo nakahanap? Hindi po. Uy. Focus po sa anak. But now, tatapos naman na. Pwede na. Char. Nag-aaral po yung anak mo dito sa Pilipinas. Oo, yung isa tapos na, yung isa is second year college. Dalawa bali sila? Dalawa lang po. Kasal po kayo sa tatay nila? Kasal kami pero may iba na siya. May dalawa nang anak pero okay naman kami. Nagsuporta din ako sa kanila. Okay. Nagsusupport naman pala, no? Tanggap ko naman na yung anak at kabit. Oo. That's life. Doon siya masaya. Suportahan ko siya. Hanapin mo na rin kung saan ka Diba? masaya. Oo, di ba? Tama nga naman. Oo. Oo. Ang sabi ni Jollibee, pamigay mo yung pinaglumaan mo. Ay, nagsabi si Jollibee. Sharing. Nagganon si Jollibee? Ngayon ko lang narinig yun, DJ sharing. Malayo din ako. Oo nga. Magbigayan, No? Oo. Walang masama nun. Correct. Oo. Oo, di man natin maibigay kasi malayo tayo. Sige, doon sa iba. Hanapin niya. Ganon lang yun. Kasi mahirap yun bumuo. Pag tumigas kasi yun, mahirap yun ilabas. Kailangan may palabasan. Ano? Madam, ilang taon ka na? Ako? 46. 46. Oo nga po pala, naitanong ko na. Makalimutin na talaga ako. Oo. Tapos, Ulit, Char. 16 years ka Joke na lang. dyan sa Dubai, no? 16 years na. Yung ano mo? 10 years pa ako dito. Aha. Doon din ako sa Makati noon. Kaya lang, focus sa anak eh. Okay. Kaya hindi naghanap. Ngayon ho, Wala ding nangigaw. saan po yung mga anak mo ngayon? Yung isa nasa Cebu, yung isa nandun sa Isolan. Isulan del Sur. Ilang taon na ho yung... Hindi. Saan Isulan? Basta sa Isulan, Sultan. Isulan sa Sultan, Kudarat. Sultan Kudarat, okay. Isa na lang ho nag-aaral. Oo, isa na lang. Anong hanap mo sa lalaki? Yung simple lang. Yung tanggap yung buong pagkatao ko. Ay, ano po ba yung pagkatao mo? Hindi kasi di ba may mga anak na tayo. Ganon. Wala tayong may anak, edad na din tayo. Sabi mo may anak tayo. Wala tayong anak, Di nga, ngayon lang kita nakausap Oo, may anak ako. May anak ka na. Oo, syempre di ba? Parang kung kung sa gamit isikanhan. Di mo ba alam na yung mga sikunan dyan po yung matibay? Oo nga, branded. Oo. Kasi di ba ang tagal-tagal lang hindi nagalaw. Aray. Sige, hanap tayo ng gagalaw dyan, ma'am, ha? Ilang taon pong lalaki ang gusto mo, ang gagalaw? Yung hindi naman sobrang bata. Kahit, di ba? Ang sabi mo kasi dito kanina, yung gwapo-gwapo naman, walang bawian, walang bawian, nakita ko yung message mo Joke lang yun. Ikaw pala Kaya yon. tumawa ako. Sabihin pala lahat dito, my God. Sige kasi kung hindi man gwapo para sa'yo, pero sa iba, gwapo kasi, no? Depende sa mata ng tao, Paano kung nakita ko yung kagwapuhan niya sa puso niya, okay na din yun. Correct. Sige. Oo. Okay. Sige, standby sige. lang, Okay. Okay. Mga sir, 46 anyos, no? Isa na lang ho yata yung nag-aaral. Wala na masyadong
Sakit sa ulo. Si Madam Mirna, ho, yung ikinasal last Sunday, nag-message siya, ho. Good evening po, Ninang Pearly and Ninong Digigil. Okay. Ano, Jer? First time ko tinawag ako ng matanda na ninong, Sa kasal kasi, manager, ilang kasal pala yung naatinan ko na ginawa kong ninong? Parang 4. 4 pa lang, oo. Sa mga inaanak naman, parang sa mga nahawakan kong mga bata, mga 10 Yung mga hindi ko nahawakan na hanggang ngayon hindi ko naman nakikita, yung sa chat-chat na lang na ginawa akong ninong, siguro mga 30. Nawala na yung Facebook ko. Hindi na nila ako makontak. Manahimik nito pag December. Ay, sa December pala wala ako sa bahay, mga inaanak. Dalawang linggo akong wala dito sa Maynila. Uwi ako ng province namin sa Iloilo, Doon ako mag-Christmas, New Year. Utang na lang muna. Yung kasunod niyan, ang susunod na magiging ninong ako sa kasal na ni Rio, manager. Oo. Bunggahin natin yung kasal ni Rio. Oo. Ipadisco paggagabi. Ako bahala doon, Rio, ha? Ay, mag-asawa na yan. Magpapakasal na yan si Rio. Ako bahala sa litsyon, Manok nga lang. Mami Esther, mayong gabi. Good evening. Ay, good morning pala. Excited na ako na makarating yung yung dwarf mo na na papaya na kulay violet. Meron palang ganun, manager, no? May papaya na kulay violet. Alam mo, last year, pahamak ko itong Facebook. Minsan may lumalabas na mga suggestion dyan, manager, Kasi sa Shopee kasi naghanap ako ng mga itatanim ko doon ba sa bahay. O ngayon, may nag-suggest, siguro external, kasi pag may search ka doon sa external na ibang platform, no, malalaman na Meta yan, Facebook, no? Kaya nire-recommend niya sa'yo kapag nag-browse ka. May lumabas doon, manager, na mais, manager. Mais. Malagkit daw na kulay itim. Bumili ako, no? Bumili ako, parang 3 butil yata, parang mga nasa kulang-kulang 100, ganun. 3 butil lang kasi ibang klaseng mais. Ang ginawa ko, pagdating, siguro mga mahigit 3 pack yung binili ko, Bali siyam, no? Siyam. Yung nabuhay, 2 lang. No? Tinitingnan ko yung ugat, yung puno, manager. Parang ordinaryong mais man to. Namunga, manager. Excited na ako. Siyempre may, di ba yung mais sa dulo na may masabot-sabot, may bulbul ba? May bulbul. Tinitingnan ko, binubusi ko talaga yan. Binubuka ko talaga yan. Tapos titingnan ko na kung anong kulay ng bunga. Sabi ko, bata pa naman. Kaya siguro parang kulay green. Hinintay ko namang 1 buwan, manager. Lumabas yung bunga sa dulo. Kulay dilaw. Yung sabi ko, scam talaga, no? Naluko ako, Yung butil niya pala, yun lang yung kulay itim. Siguro binalot, kinulayan lang nila yun. Yung butil niya talaga nung dumating kasi kulay itim, no?
So excited ka na first time dito sa Pilipinas magkagano na parang sticky talaga, yung malagkit talaga na mais, no? Na kulay itim pa, no? Actually, meron naman pong ganyan talaga, manager, di ba? Itim naman talaga na mais. Pero hindi ganun ka malagkit eh. Ay, na-scam ako. Hinintay ko ng 4 na buwan para makita ko lang, no? Matikman ko lang malagkit na mais na kulay itim. Nung binuksan ko ay kulay dilaw man. OFW Tubing Radio, powered by Jal FM 90.7. Alas 9:04 na, manager. Nasa line 1. Nakakasama natin si Marivek at saka si Dongs. Ito po yun si girl kanina, no? Si Miss Marivek. Okay. Yung hinahanap niya, medyo gwapo-gwapo naman daw. Blurred ka lang, mami. Dapat may VPN ka. VPN? Di ba sanod Meron po ako. Di ko po ni-open. open mo kaya? Baka Open po po? try mo. Baka lalo kang gumanda. Okay. Wait po. Meron po ako. Ayan, open na. Ayun, medyo luminaw na. Hindi, wait lang po. Wait. Ano po bang kinakain mo? Bisit po. Sinong visit? Open na po. Ano minura mo ba ako? Hindi. Okay. Hindi, biscuit po. Biscuits. Biscuit. Po, kinakain ko. Pasensya ka na kasi may na lang talaga yung pandinig ko, no? Anong biscuit? Anong mare? Bakit di ko ma-open? Connected na po ako. Baba mo nga po muna, tatawag ho ako Hindi ulit. ko alam to. Yung mumurahin lang ba? O sige. O, sige, cancel mo muna, tatawag ako ulit. Wala man yung lalaki manager. Ay, Okay, nawala na. scammer to mga lalaking to ay. Paasa. Nawawala sila. Saglit lang ma'am, babalik ho ako. OFW Tubing Radio, powered by Jal FM 90.7. Okay na. Pinalitan ni manager si Boy, no? Kasi hindi niya in-accept yung tawag. Ito na lang, no? Manager, sabi ni Madam Esther, das December daw manager sa Japan. Oh? Sir, Hello. madilim. Ma'am Vic? Ma'am Vic, naka-open na ho yung VPN mo? Ano po? Naka-open po ba yung VPN mo? Na-open mo na? Oo. Oo. Ay, i-turn off mo na lang ma'am. Kanina okay pa ho yun nung hindi naka-open. Try mo kaya i-turn off. Sir, madilim ho kayo sir. Wala po kayong mata? Maitim?
Wag po kayo tumapat sa ilaw. Dapat yung ilaw 2 metro yung layo mo. Wala, madilim talaga, sir. Hindi ka mamamukhaan. Naninag niyo po, ma'am, mata ni sir, ma'am. Madilim po ba? Malinaw para sa inyo, ma'am? Malinaw. Malinaw naman. Malinaw mata niya? Anong kulay? Oo. Sobrang linaw. Nagkikislap-kislap. Dilim kaya? Yeah, Teka lang, disconnect manager, ko na teka po lang. siya. Aayusin kayo ni Kasi- manager, ha? Kasi naglalag din po kayo, ma'am. Pasuyo nga muna, manager. Di man tumaklaro mukha ni sir. Okay, balikan ho natin, no? Try ninyo mag-usap, ha? Ha? Mag-usap po kami. Timer, start. Pasok. Okay po. Hi, Hi, ma'am. sir. Ma'am, taga-saan ka, Saan ka po? Ako, Ah, taga sa Manawag. Bohol. Manawag, Pangasinan ako. Ah, ako taga Bohol po. Pero saan ka ngayon? Dito ako sa Silang, Cavite. Nagtatrabaho. Ah, ako dito ako sa Dubai. Dubai ka. Oo. Galing din ako sa Saudi. 12 years ako sa Saudi. Oh, ako dito magti 10 years na po. Di pa po ako nakauwi ng Pinas. Grabe, tagal. Kasi mahirap buhay sa Pinas pag single mom ka. Galing ako dyan sa Saudi, sa Jeddah. 12 years talaga. Electrician ako dyan. Okay, no? Hiwalay po si Madam sa asawa ng matagal ng panahon, pero naka-move on na siya ngayon. At ngayon, sir, pwede na ho daw siya mag-asawa. Ang hinahanap niya sa isang lalaki sana, edad 45, no? Ilang taon na ho kayo? Hindi naman ako nagbase sa edad 50 na ako. 50? Oo. So, pasok pa rin, ma'am, yung 50. Oo naman. 50. Okay. Tanungin niyo ho siya, anong status? Okay lang. Asan po yung asawa mo, sir? Baka mabugbog tayo nito. Hindi ko alam. Wala, separated na ako, 9 years na. Nasa yata siya, Bisaya. Sa Bisaya siya? Ako, matagal-tagal na din akong hiwalay sa asawa ko. Natanggap ko naman na okay na din ako ng asawa ko, yung kabit niya, tanggap ko na din, pati anak niya. Ganun talaga tatanggapin mo kung talagang hindi kayo para sa isa't isa. Oo, kasi kahit gaanong galit mo, kahit gaanong sigaw mo, ganyan, wala ding mangyari. Mas mabuti pang tanggapin. Diba? Oo, talaga. Oo. Oo. Noon, nagalit din ako kasi hindi nga siya nagsusuporta sa anak namin, pero nung katagalan sabi ko, okay na, nakatapos naman yung anak ko, tapos yung isa, nakita ko naman na nakaya ko silang dalawa, so ba't ba ako magagalit? Kaya, inakap ko pati mga anak nila. Sa ngayon, Ilan anak mo? 2. Ay, malalaki na siguro. Yung isa, nagtatrabaho na sa Nesco. Yung isa, second year college, doon ko pinag-aral sa Isulan. Sa akin, 3 naman anak ko. Nasaan sila, 3 sir? anak ko. Tapos na sila sa pag-aaral lahat. Yung bunso ko, graduate ng criminology. Ewan ko kung magpupulis na siya nitong taon na to. Katapos yung pangalawa ko,
graduate ng computer IT, nasa Makati nagtatrabaho. At tapos yung panganay ko, nasa Amerika. Good. Mag-isa na Yung lang anak sa ko, buhay. IT yung bunso, bukas, birthday niya. Nandun siya sa Isolad. IT yung course niya. Maganda, computer IT. Oo. Liman. Oo. Ba't kayo naghiwalay ng asawa mo, sir? May tanong ko lang, huwag mong mamasamain. Naninigarilyo, unang-una. Kaya tapos hindi kami magkasundo. Pero nung una, sir, di naman siya nanigarilyo? Nagbago lang siya. Ako hindi naninigarilyo, siya naninigarilyo. Hindi, nung makilala mo, nanigarilyo na po ba? Hindi. Ano ba? Nung una mong nakilala, nung araw, nanigarilyo na ho siya, hindi? Hindi, patago-tago lang. Kapag oras na naninigarilyo pala sa CR. Minsan nahuli ko siya nanigarilyo, pinagsabihan ko siya. Katapos, pumayag na ako manigarilyo siya hanggang sa tuloy-tuloy na, dire-diretso na hanggang sa amoy na amoy ko na yung sigarilyo sa bunganga niya. Hindi ko na mapigilan. Huh? Samantala ako hindi ako naninigarilyo. Pero 3 anak ninyo. Opo. Nakatatlo din. Kasi DJ, pag ano pa, yung kaya mo pang tiisin, yung isang tao, pag mahal mo, tiisin mo talaga. Kahit may... Hindi mo may na kayang something taisin na yung amoy ng sigarilyo, sir? Hindi. Kaya rin, kaso nga lang ako hindi naman ako naninigarilyo eh. Hindi, tinanggap mo na eh. Hindi mo na sabihin na hindi ka nanigarilyo, tinanggap mo Ito na eh, lang. patabo-tago lang siya kapag naninigarilyo dati. Hindi pa. Kasi asawa mo yun eh. Kailan mo kayo naghiwalay? Nung nasa Saudi po kayo? Opo. I know. Kaya naman pala. Yan naman pala. Sabi ni DJ, kaya naman pala. Bakit DJ, pag abroad, maghihiwalay talaga? Wala kong sinabi. Ikaw nagsabi niyan. Kasi sabi mo, kaya naman pala. Ano? Sumali ka na rin dito dati? Hindi. Never. Ngayon lang mahiya din ako. Sa akin, pangalawa ko na to. Dati sumali ako dito September 19, 2025. Pero nag-message na ako kay DJ noon pa ata, last year. And then nawala ako kasi parang di ko kaya. Parang ganun ba? Tapos sabi ni DJ na i-line up na kita. Parang mag-aalangan din ako. Tapos ngayon, sige boy, ako wala akong amo dito. Nandun sila sa bakasyon. Try ko na lang. First time kong sumali. Lahat, first time ko dito. Sa akin, pangalawa na kasi. Oo. Yung nakaano ko rin dito dati, Pangasinan, taga-bayang Pangasinan. Kababayan ko rin. Tapos, anong nangyari? Hindi ba Wala, naging tulay? Hindi, nag-chat-chat lang kami dalawa. Mga after 3 days, 4 days, wala na rin. Busy sa trabaho. Ako kasi, di ko kasi tinry itong ganito kasi nag-focus ako sa anak ko. Kasi noon kasi, nag-try ako na mag-boyfriend, pero mahati yung oras ko. Gusto ko yung oras ko is yung mga anak lang. Yung pag may time ako, tatawag ako sa mga anak ko. Kaya hindi talaga ako nag-try. Then lagi akong ginagano ng anak ko, Mama, sige na. Oh my God! Ba't mo ako tuturuan? Ano pang hanapin ko sa isang nandyan na kayo. Tapos ngayon, na parang maluwag-luwag na kasi isa na lang yung nag-aaral. Ganon. Tapos, di naman to, as in, diba, nag-try lang ako. Anong pangalan mo? Kuusap tayo dito, pero hindi ko alam yung pangalan mo. Amadeo. Ano? Amadeo. Amadeo. Pero tingin ko, Deo. Deo. Ikaw. Marivek. Kanina pa nga tayo nag-uusap yung pangalan natin, wala. Hindi pa natin. Oo. Oo. Pero sa totoo lang talaga, ngayon parang gumaganon-ganon.
Bakit naman? Hindi ako Nervous ka? sanay. Hindi ako sanay. Nervous ka? Nervous ka? Oo. Ganun talaga. Oo, di ako sanay. Tapos dito pa talaga sa live. Pero okay lang. At Ano ba least, hinahanap mo sa isang lalaki? Ha? Ano ba hinahanap mo sa isang lalaki? hindi ko masasabi kung anong hinahanap ko sa isang lalaki kasi kung yung ngayon lang tayo nagkausap, ngayon lang ganyan, yung malalim na pagkakilanlan, kahit ano ka, kahit parang yung ano ba, di ako naghanap na gwapo, di ako naghanap na mayaman ka, di ako naghanap kung ano ka ngayon, ang gusto ko lang is yung kasundo ko. Kahit mahirap ka, basta sabay tayong aangat, magtutulungan, parang ganun ba? Yun ang hinahanap ko sa isang lalaki na hindi ko pa mahanap. Oo. Tatom, magkalayo naman tayo. Taga-saan ka sa Sa Bohol, pero Bohol? siguro, oo. Kasi yearly naman ang uwian ko, pero hindi ko talaga ginagamit yung pag-uwi ko kasi pinipira ko, pati yung annual leave ko at saka ticket ko. So, kinukuha ko. So, every year dapat ako uuwi, pero pinili kong magstay dito kasi iniisip ko kasi sa Pinas ang hirap. Tapos, takot din ako sa obligasyon sa anak ko na hindi ko maibigay. Pag may kailangan sila, hindi ko maibigay. Ako lang mag-isa. Wala akong katuwang, kaya ganun. Kaya sabi ko, uuwi lang ako pag yung anak ko is makatapos na. Mag-graduate na silang dalawa. Parang ganun. Saka ko naisipin yung sarili ko. Malapit na. 3 years. 2 years na pala. O, malapit na. Kailan? 2 years na lang. Matagal-tagal pa kaya yung 2 years na yun? Hindi, mas maganda nga yung matagal, di ba? Kung maghanap ka ng isang lalaki, hindi basta-bastang ito na. Kailangan kilalanin mo ako, kilalanin din kita. Di ba? Ganon yun. Di ba? Yung sa 2 years is parang okay na yun. Yung iba nga, 5 years. Di ba? Ang alam ko, kapag oras sa OFW, 2 years lang, di ba? Ha? Ako kasi, nandito ako parang VIP na mga empleyado dito sa Emirates. Palit yung amo ko. So, every year sila may roster. Kami din, may roster din kami every year. So, uwi kami, 1 month. Free kaming tickets sa Emirates. Pero anytime, kahit dalawang bisis pa kaming mag-uwi sa isang taon, pwede sa amin. Sa amin kasi dati, every 2 years, uwi kami. Bakasyon namin 45 days. Pero ako, noon kasi, lokal yung amo ko noon. 6 years ako doon. Wala akong di-off, wala, lahat-lahat. Pero pinagdasal ko doon na kung maka-alis man ako dito, Lord, hingin ko lang talaga is makahanap ako ng amo na parang makasustain sa pangangailangan ng anak ko kasi college na silang dalawa. Tapos gusto kong magka-day off para magsimba. Kaya dito, 3 years pa lang ako dito. Sino pa yung pinag-aaral mo ako? Isa na lang. Isa na lang. Sa awa ng Diyos, isa na lang. Taste na lang. Konti na lang. Oo. Maganda kasi yung mag-focus ka sa anak mo na hindi ka nangangailangan ng tulong sa iba, yung ikaw lang, yung maabot nila yung pangarap nila na ikaw ang nagbigay, ang sarap nun. Kaya para sigurong doon ako nag-focus sa anak ko, kaya di ako nag-entertain ng lalaki. Pag may magtawag sa akin, ignore ko agad. Parang ganun ako. O bakit naisipan mo ngayon? Bakit naisipan mo ngayon tumali kay DJ? Kasi na-board ako. Tapos lagi yung sinasabi ni DJ, ano madam, line up na kita. Kung ano kaya to? Magpa-line up kaya ako. Tapos, nung naggawa ko ng video ng anak ko kasi birthday niya bukas, so, nag-chat na naman si DJ, okay. Hindi ako yung nagchat-chat, si manager yun. Wala akong time mag-chat. Sabi ko, okay ako. Kasi nandun ako sa taas, no, nagawa ako ng video.
Na-post, birthday na-post na- mo na yung video, ma'am? Ako nga, nakarap pa ako papaline up eh. Na-post mo na yung video, Kaso ma'am? nga lang, O, natapos ko na. Ah, okay. Bakit magbigay ka ng regalo, DJ? Ah, hindi. Kasi ito si Sir, pag magkatuluyan kayo, baka may regalo sa anak mo. Bakit agad? Kami. Palay mo nga, di ba? DJ, malay daw. Si DJ yung kunin nating ninong. Ay, Siya kasal. ang maging tulay sa akin, di ba? Paano kayo magkasal pag kasal ka na sa asawa mo dati, ma'am? Nakikita ko pa yung video ni DJ. Naging ninong siya doon sa kasal ng ano eh. Nakarang nung linggo yata yun. Paano ka may kasal, ma'am? May kasal ka doon sa asawa mo dati? Di na ako makasal nga. Oh, Yun lang. pareho kayo, ang kasal na. Ano, parang Hanggang, partner na lang talaga. hanggang honeymoon na lang kayong Pero dalawa, hindi, wala alam nang mo, hindi kasal. naman kasi importante yung kasal. Yun, oh. Kasi maraming kinasal na hindi naging masaya. Importante ang kasal, ma'am. Yun nga lang, hindi nila isinabuhay yung kasal. Kaya naghiwalay. Oo. Importante ang kasal, ah. Ako, DJ, ang ilang taon kong tiniis. Kasi Kasi ayaw kong maging... Sakramento, yan eh. Oh, ha? Sakrament po yung kasal, ma'am. Nga lang, hindi Oo, nila alam ko isinabuhay. talaga, Sacrament yan, pero minsan kasi parang yun ang yun ang dahilan na magkapos tayo sa yung mga pinagdaanan natin na gusto nating wala, hindi tayo makawala. Mm-mm. Alam mo, Yun nga lang. alam mo, DJ, Hindi ko bago pa alam. ako pumala sa asawa ko is nagsimba talaga ako. Whole yung pagsimba ng nung December Ah, na madaling araw. simbang gabi. Nagsimba talaga ako kahit ako lang mag-isa. Oh. Kasi parang hindi ko kaya Tapos, na walang tapos. ama yung anak ko. Mm. Pero hindi ko na rin siya kaya. Ah. Kaya, ang dinasal ko noon is matanggap ko ng magaan sa loob Ah. na makaya ko din. Kasi noon kasi wala akong alam na trabaho. Sana ako kukuha ng ibuhay sa anak ko. Pero di ko din gustong iwan yung anak ko sa kanya. Gusto ko yung anak ko akin lang. Buhayin ko silang dalawa. Kaya ang hirap. Pero napagtanto ko na yung simula lang palang mahirap. Pag makaano ka na, so okay na. Kahit walang tulong niya. Nakabubog ka na noon siguro kaya. Ha? Nakabubog ka na noon kaya siguro sinasabi mo. Kasi sa una Hindi talaga pa. mahirap. Hindi pa ako naka-move on noon, pero ang sinikap ko talaga is kung kumalas ako sa kanya, buhayin ko yung anak ko na mag-isa. Na di ako mag-ano ng tulong, pero nung lumaki kasi sila is palaki na din ang paggastusin, doon ako naghingi ng sustento. Abroad naman siya. Tapos kahit anong galit ko, di man magbigay kahit piso. Sige na lang. Kami na lang ang magbibigay sa ngayon. Sabi ko na, tanggapin na lang natin. Kahit ano sigaw natin dito, di man talaga magbigay yung papa nyo, tayo na ang magbigay sa kanya. Pero Di may ba? asawa na iba yung may asawa na yung ex mo. Oo, meron na. Nag-suporta nga ako minsan bigas, pangbaon sa bata nila. Ang bait mo naman talaga, no? Ikaw pa susuporta ng ano Tanggap ko tayo. na. Tanggap ko na kasi. Noon kasi hindi ko tanggap. Bakit ka pa magdagdag ng pamilya tapos hindi ka man lang magsuporta kahit piso sa anak natin. Pero ngayon, tanggap ko na. Ako na mismo, yung sa galit ng mga anak ko sa kanya, ako na mismo nagsabi na, tama na. Nakita ko naman na nakaya natin. Tapos yung papa nyo ngayon is nahihirapan sa buhay niya. So, di man siya makapagbigay sa atin, tayo na lang ang magbigay. Doon nagsimula. Na okay na kami, anak ko, siya, parang hindi pa lang nila ako maharap-harap ng ano niya, yung asawa niyang bago, pero tinatanggap naman nila kung anong bigay ko. Di masaya na din ako kasi nagpakumbaba sila. Di ba? Bait mo talagang tao. Hindi, ako, may attitude talaga ako pag unahan ako, pag masaktan ako, parang ang dali ko magalit. Pero about sa mga ganyan kasi,
mamatay tayong hindi tayo magdala ng kunting gamit, kahit 1 dirham wala tayong dadalhin. Ang ano lang talaga natin dito is tanggapin kung anong meron tayo, maging kontento kung anong meron tayo. Tapos, mas maganda na rin yung bitawan lahat ng galit na parang masaya pa ako, parang nakilula na lang ako sa mga bata. Masaya ako pag makita ko, mag-send sila ng picture, ito yung uniform na binili mo, ganun. Masaya na ako. Siguro, wala nang galit talaga. Parang binitawan ko na. Yun. Ayaw kong umiyak dito. Nagtatanong na ako sa'yo. Ano ang balak mo sa kapag oras na umuwi ka, mag-aasawa ka na ba o ano? Hindi ko pa alam kasi pag makauwi man ako next year sa graduation ng anak ko, balak ko magbalik dito para naman sa sarili ko. Negosyo or something ganun. Kasi ngayon, dahan-dahan pa akong nagkabahay ako noon, bininta ko. Tapos ngayon, bumili naman ako ng lupa para pagtuan ko ng bahay. Sana next year. Tapos, parang wala pang ipon kasi. Mahirap kasi sa Pinas pag mag-pull ka na hindi ka ready. Kailangan talaga na siguro pag uwi ko dyan, balik muna dito para mag-ipon. Para sa sarili ko, hindi na para sa anak ko. Kasi dalawa sila, sure naman ako na makapagtrabaho na din yung isa. Parang ganun. Kasi pag college kasi, sobra. No? Grabe. Tapos ako lang mag-isa, diba? Tapos masaya na din ako sa ganitong buhay. Focus sa anak. Gaganon si Zero? Oo. Pero as in, maldita ako. Pag unahan ako, maldita talaga ako. Pero mawain akong tao. Kaso, 2 years pa bago ka umuwi. No? Ha? Matagal. 2 years pa bago ka umuwi. Matagal-tagal pa. Okay lang yan. Buti nga yan. Excited, di ba? Paano? Talaga mo. Kung uuwi ba ako bukas, pakasalan mo ba ako? Bukas na talaga ako uuwi. Hindi kita pwede pakasalan. Kasal din ako. Pwede tayo magsama. Pero hindi kita. Sabi ko nga ho sa inyo, bawal na ho kayo magpakasal. Honeymoon lang pwede. Kaya nga pwede tayo magsama, pero hindi tayo pwede magpakasal. Pwede yung honeymoon. Tapos pauwi niya agad ako. Pwede ako umuwi kahit bukas. Uwi ka na bukas para mag-honeymoon, hindi kasal. Uwi ka na bukas para magsama tayong dalawa. Tapos pagsisi ka. Pwede ka naman umuwi bukas para maka-honeymoon na kayo. Oo nga. Mahirap talaga sa Pilipinas pag wala kang pera. Kaya nga hindi ako umuwi, di ba? Kasi parang iniisip ko na magkakit ka lang ng pera doon, babalik ka na naman dito. Ang pinakamasakit sa isang OFW, yung paalis. Yung paalis talaga. Parang noon nga, pag nasa Makati pa ako, tapos pauwi ako ng Bohol, pagbalik, ang hirap, ang sarap tumalon sa barko, ang sarap tumalon sa aeroplano. Ano pa kaya? Kaya nga ako nag-abroad Kasi gusto ko, pag abroad kasi wala akong dahilan na mag-uwi doon. Pwede nang tagalan. Ako kapag bumabalik ako ng Saudi, ako lang mag-isa nagbabasta lang, nagko-commute na lang ako papuntang airport Dahil masakit sa loob ko na Mahina talaga ako sa mga ganyan. Yung paalis ka na. Gusto ko sana kung magpulgod ako na mas kasama ko sila ng 2 buwan. Sabi ko talaga sa sarili ko pag mag-uwi ako, anak at anak ko lang talaga. Parang gano'n na wala nang ibang gusto kong bumawi, ipagluto sila, pagsilbihan sila. Kasi for how many years? Di ako umuwi. Hirap. Mahirap pero wala tayong magawa. Alam mo, gusto natin ng magandang buhay yung anak natin. Gusto natin mabigyan. Pagdating ng araw at magkaroon na rin sila ng mga anak niyan, sigurado ikaw na rin magbabantay. Doon ka na lang bumawi sa mga apo mo.
Yun ang mahirap. Pagkatapos mo sila, yun ang Mag-shower. pahirap naman. Pagkatapos mo silang pag-aralin, katapos, ikaw naman mag-aalaga ng apo. Tapos ka na sa anak, sa apo naman sa susunod. Yun nga ang sabi ng anak ko, mama, siguro mga 5 years from now, mag-asawa na ako, uwi ka na. Sabi ko, na, hanggang money lang ako. Pinansya lang ako. Hindi muna ako kasi, di ba, mahirap naman Sabi ko, pag tatanda ako, wala ni isa sa inyo ang samahan ko. Gusto ko, kasi buhay nila yan eh. Mautusan nila ako, pero hindi yung, ikaw talaga yung doon ka makitira sa anak mo. Ang hirap nun. Oo. Kaya mahirap naman mo lang. Oh. Mahirap naman wala kang kasama. Kapag nagkasakit ka, kapag wala naman, mahirap naman wala kang kasama. Kapag oras na nagkasakit ka, may nararamdaman ka, wala kang pagsasabihan. Alam niyo po, pag oras mo na. Kasi Kung anong mararamdaman mo. Kasi dyan sa Dubai, may ikaw lang din mag-isa, no? Ha? Kasi dyan sa Dubai, ikaw lang din mag-isa. Oo. Di ba? Bata ka- Katakutan na mag-isa ka lang pagdating sa araw. Kasi kahit marami pa kayo, kahit mapir pa kayo, hindi walang magagawa yan. Pag oras mo na talaga. Sige, wag na kayo magtalo. Maraming salamat. Sige, thank you po. Oras muna talaga, sabi niya, no? Tulad din kanina, sa nangyari sa akin dyan sa Towerville sa... Hindi ko na sasabihin ang lugar. Dumadami kasi ng mga badyaw na to, no? Grabe. Bumibili ako ng prutas para sa bunso ko, sa anak ko. Bigla kong nakita ko kasi sobrang alas 8 ng umaga eh. Alas 8 ng umaga. Andyan yung motor ko sa gilid, no? Bumili ako ng prutas. Tapos habang pumipili ako ng mga isang orange, mga ganun-ganun lang, grapes na konti. Kasi para sa baby ba, i-blend ko sana. May napansin akong anino sa likod. Inampas ako dito sa batok ko. Hindi ako nakapreparar. Yun pala, manghingi lang ng pera. Dumilim yung paningin ko. Kasi nabigla nga ako kasi yung paghampas niya, yung tumalon tapos sabay hampas sa likod. Diba? Siyempre nagulat ako. Nung nagulat ako, pati yung tindero ng prutas, sabi, anong ginawa? Anong ginawa daw sa akin? Ganito, ganyan. Nakita nila eh. Tapos, siyempre, pinaalis namin. Umalis yung mga bata na yun, no? Tapos, sabay tadyak dun sa jeep. Tinadyakan yung jeep na dumadaan yung jeep, ha? Lumipad din siya, Wah! Tapos sabay tadyak dun sa no? Sa jeep. Huminto yung jeep, hinabol ng driver yung yung dalawang bata na yon. Siguro mga 18 na, binata na. Tapos siguro yung isa parang mga 14 ganun. Mga badyaw, no? Kala ko ang katapusan ko na, dumilim yung paningin ko, hinampas ako dito sa batok. Di ako naka-prepare. Kaya nga sabi ko pag oras-oras mo na talaga, no? Si Mayor Isko Moreno kasi sa Maynila, pinaalis niya na yung mga badyaw doon. Kaya nagtakasan yung mga badyaw kung saan-saan na lang lugar dito sa paligid. Hindi mo talaga alam yung swerte mo kung kailan ka matatapos, no? Hindi mo alam kung hanggang kailan ka lang. Kung mamatay ka na talaga. Ay, abot. Ayan, dahil dyan, no, si Trinidad Doyle nagbigay ng star. Thank you. Salamat po, Trinidad Doyle. Oras natin 38 minutes after 9 o'clock Philippine Standard Time. RFW TV Radio, powered by Gel FM 90.7.
Sa line 1, makakasama natin si Miss Makasi, no? Ito po yung tinatawagan ko kanina, Nas Navera. Hindi niya ako sinasagot. Tapos sabay PM na gusto na to talaga maghanap ng mapapangasawa. Oh, ba't ngayon ka lang, madam? Saan ka galing? Sorry. Sorry. Pakita po kayo sa camera. Huwag po masyadong malapit. Ayan. O, baka lumusot ka sa screen. Makasi, madam, ilang taon na po kayo? 43 43. Saan po ngayon? sa Bataan. Sa Bataan. Okay. Naparito po kayo dahil nagpapaline up ka. Wala po kayong asawa? Wala naman. Wala naman. Oh. Pero may anak. May anak. Meron, dalawa. Ilang taon na hong bunso? 24. Di malaki na. Ilang taon na po ba kayo? 43. 24 yung bunso. Yung panganay? 27. 13 years old ako Lami kayo. Kaya naman pala. Oo. Pero yung asawa ko, kakagraduate lang niya ng college. Ilang taon siya that time? 21. 21, tapos ikaw 13. Ano reaksyon? Anong nalaman ng mga magulang mo? Anong sabi? Broken family. Meaning wala ho yung nanay mo, wala silang pakialam, or saan ka nakatira? Kasi nasa probinsya sila eh. Ikaw? Nasa Manila. Sino pong kasama mo dito sa Manila that time? That time, mamang kasama ko yung ate ko, tas mga tita ko. So parang hindi ka na rin nila binabantayan, no? Kaya ganun. Tapos yung pamantayan ko sa buhay ko noon, kung hindi ka tapos ng college, wala ka. Masyadong masyado akong wise mag-isip sa edad kong 13. So doon ka kumapit, kumbaga ginusto mo na lang din kasi graduate na siya sa college. Syempre, kaya naming buhayin eh. Hindi Ang, sa magkano pa ako, kaya akong pakainin. ang tanong, saan na po siya? Sumama na sa iba. Yun, sabi ko eh. Sumama na sa iba eh. Ilang taon na po nahiwalay kayo? Nasumama na siya iba? Since 2002. 2002. Yung bunso mo that time, ilang taon pa lang? 2000 ko siya pinanganak. Year 2000, 2 taon. So 26 na po yung bunso mo ngayon. 24 lang. 2026 na eh. Ayun. Ayun po pala. 26 na. 26 na siya. Kasi 2000 ko siya pinanganak. Wala pa hong may mga asawa sa kanila, sa mga anak mo? Meron yung panganay. So kasama mo na lang yung bunso? Hindi, nandun siya sa sa lola niya, sa biyanan ko. Nandun siya sa biyanan ko. Sinong kasama mo? Andito sa work. Ano pa ba yung work ninyo? Caregiver. So saang lugar? Bataan. Sa Bataan. Pero tubong ano po kayo? Ano po? Taga saan po kayo? Original place, lugar mo, province? Tacloban, Waray. Waray. Tapos yung alaga mo yung maingay? Hindi, kasama ko siya sa work. Panggabi siya pang-araw ako. Ayun. Bali, ikaw naman, pang-araw. Ayan siya. Stay in ka kumbaga. Stay in po kayo, ma'am. Sige. Sinong naghahanap ng mapapangasawa? Ikaw o siya? Ako. Ha? Ako yung hinahanapan niya. Siya yung nagsalo sa akin dito. Siya, may asawa na po ba siya? May asawa siya? Yes! Meron. Anak ko. Meron na siya. Hello! Ako nagsali sa kanya dyan. Lagi siya nakapalo sa'yo. Iba man tong kausap ko. Madam, anong first name po ninyo? First name? Ako po ba? Ikaw.
Sona. Jonah? Okay. 43. 43. Okay, sige. Ang galing, no? Ang lalaki ng mga anak mo, 43 ka pa lang. Mamaya, pag meron po kaming mahanap, ma'am, ha? Meron na po ba, manager? Sige lang. Sige, tatawag po kami pag meron na, ha? Okay. 13 anyos, no? Wow! Sa edad na 13. Oo. Katawan lang talaga yung matured nun, no? Mga ganyang edad kasi, isip bata pa talaga yan. Mga 11 anyos kasi, 12 anyos, no? Ano na yan, na may mga pagbabago na yun sa pangangatawan nila. Ang 44 minutos na kalipas alas 9 na ng gabi. WTV Radio, powered by John FM 90.7. Meron siyang pwedeng makausap, manager? 43 siya, no? Okay, may tumatawag. Tingnan nga natin to. Lalaki ba to o babae? Good evening. Anong pong pangalan? Andyan ka na naman, no? Patawag na naman siya. Sino nga yan? Si Michael, no? Hindi naman siya pwede magpa-line up. Masilan ka, sir, sa babae, sir, eh. Nakarami ka ng join dito, eh. Abi, sali. Abi, sali. Kausapin mo nga ho yung nakapartner mo dito nung nakaraan. Oh? Maawa ka naman dun ka, Michael. Total, wala ka naman nahanap na ano? Wala ka namang nahanap na ano dyan? Na may-ari ng resort. Caretaker na lang muna ng resort, eh. Si manager kanina may chinismis sa akin. Ang sabi ni manager, si Idirino dito daw sa Pilipinas ngayon. Ha? Kilala niyo si Idirino? Yun po sanang unang boyfriend ni Madam Merna. Si Idirino. Yun po yung first boyfriend niya na nakilala niya dito sa programa natin. Mga 1 linggo lang silang dalawa, no? Tapos nung pumunta ho ako ng Hong Kong last February, na-meet ko doon si Madam Malu, no? Marilu. Yung binibiro ko nga siya na Maluwang ba? Malu yung pangalan niya, no? Wang yung apelyido. Doon po kasi ako doon sa set, no? Nagdi-DJ pa ako doon. Lumapit si Mama Marilu sa akin. Tapos hawak-hawak niya yung cellphone. Pinapakita niya si Idirino, no? Ganito, ka-video call niya daw si Idirino. Ganito, ganyan. Now, pagdating ko dito sa Pilipinas, biniro ko, no, sa live. Ang sabi ko, wag nyo nang gustuhin yan si Idirino kasi may girlfriend na siya doon sa Hong Kong, no? Yun nga po si Miss Malu, no? Yung tinutukoy ko. Na hindi ko naman talaga alam na si Idirino, girlfriend niya na si Ma'am Myrna, yung ikinasal nung linggo. Kasi si Sir Idirino nasa US, no? So, tumawag si Ma'am Myrna sa akin dito sa live. Tapos si Idirino, nag-uusap dito sila sa live. Mismong live, binasted or hiniwalayan ni Idirino si Ma'am Myrna, di ba? Nakita nyo naman doon, sobrang nasaktan si Madam Myrna. Live na live, ha? Hiniwalayan ni Idirino si Madam Myrna. Pinili ni Idirino si Madam Marilu na taga Hong Kong. Now, sumali si Madam Myrna ulit. At nakausap niya si Sir Joey. Yun po yung pinakasalan niya last Sunday, no? Nag-usap sila dito mga March
So, nung April po yata, umuwi si Madam Myrna dito sa Pilipinas para ma-meet na rin personal si Joey, no? Yung security guard, yun yung kinasal nung Sunday. Tapos nag-usap po sila ng kasal nila. So, tuloy po yung kasal nung linggo. Ngayon, si manager may sinabi sa akin kanina, chismusa to si manager. Di ko alam kung sino yung nagchismis na rin sa kanya. Nasa Eddie Rino daw, dito din pala sa Pilipinas. Si Sir Eddie Rino. At kasama si Madam Marilo. Gaano katotoo yun, manager? Hindi mo na confirm? Hindi naman sila nag-PM dyan sa atin, no? Oo. Pero dito daw sila, si Sir Eddie Rino at saka yung si Madam Marilo na taga Hong Kong. At lumabas yung asawa ni Sir Eddie Rino. Lumabas ang asawa ni Sir Eddie Rino, yung lehitimong asawa ni Eddie Rino. Asawa niya pa talaga kasi hindi naman daw sila divorce or annulled. Although, hiwalay. Hiwalay sila pero hindi pa daw sila annulled. Meaning, hindi naman po pwedeng pakasalan ni Eddie Rino si Madam Marilo. Ngayon gusto nga sumali ng legit na asawa. Gusto niyang tumawag dito sa live para iklaruhin yung sarili niya. Kasi sinabi ni Sir Eddie Rino dito noon na binata na talaga siya kasi divorce yata. Ganon yung pagkasabi niya, no? Divorce, pero hindi. No? Gusto nga tumawag ng asawa yung asawa niya mismo. Baka gusto rin makahanap ng mapapangasawa eh. Pero in fairness, no? Kay Madam Myrna naman, wala po ako masabi doon, no? Kung ano yung sinasabi niya dito sa live, paano siya magsalita. Ganon pa rin talaga sa personal, no? Kasi Koreana na talaga eh. Pati yung tono ng pananalita. Natawa nga po ako doon sa sinabi ng judge, no? Pinapaulit sa kanila ba? Tingnan niyo, panoorin niyo po. Yung kinasal na sila ni Sir Joey. Panoorin niyo po. Andyan pa naman yung video nila last Sunday. Pati ako nang patawa kasi hindi niya maulit yung sinasabi ng judge. Ang bait sa personal ni Madam Myrna. Taga po yun, Ilocos pala siya, no? Wala po siyang kapatid dito. Yung kapatid niya yata nasa Korea na rin yung isa. Pati yung nanay, yung tatay niya namatay na. No? Tapos yung isa niyang kapatid nasa US na rin. So umuwi siya dito sa Pilipinas, wala siyang kasama nung araw ng kasal nila. So kami pong piniim niya na kung maaari daw pupunta kami doon, no? At saka kami palang ninong-ninang. Kaya samantala naman kay Sir Joey, taga Cavite lang po siya, no? Kaya dala-dala niya yung mga anak niya kasi 4 po yata anak noon. Manager, no? Malalaki na rin po anak niya, no? Hindi naman ho siya kasal dun sa una niyang asawa. Byuda, I think. Ganun, parang hindi kasal. Hiwalay. Ay, hiwalay. Hindi sila kasal pero hiwalay yata. Oo, hindi kasal, hiwalay, no? Tapos yung 4 yung anak na sa kanya ngayon. Mga binata at dalaga na, no? Doon po sila nagpakasal sa office ng judge. Yun pong parang agency, parang sila na po mismo yung sila na po mismo yung nagpa-process ng mga dokumento mula sa kasal hanggang sa pag-apply yata ng mga visa na papunta ng Korea. So package na, no? Sila po yung nag-a-assist lahat, no? Para sa papel ng mga bagong kasal, kunyari, Koreana na si Madam eh. No? Dati ho siyang asawa niya dati Koreano, no? So divorce. Madam Myrna, baka nanonood po siya ngayon, no? Hindi rin po kami nagtagal doon sa
sa reception kasi nahiya ako. Si manager kasi may dala-dalang sako. Mga 5 beses na siya bumalik doon sa kinukuhanan ng pagkain. Sabi ko, manager, baka may CCTV. Dami-dami niyang take out. Madam Mirna, di mo alam? Sabi ko, manager, tama na yan. Uwi na ako. Bahala ka dyan. Oras natin alas 9:40 or 54 na. Oras na sa Pilipinas. Sino pong mga nahanapan mo ng kamatch dyan, manager? Line 1. Okay, nasa line 1. Wala ko si Guy, si boy manager. Okay, sige. Nakasombrero. Okay. Saan po kayo ngayon, sir? Saang lugar? Yes, hello. May na-signal. Saan po kayo ngayon? Yes, hello. Ah, Ay, dito po ako sa airport. Nagpupusbak ng aeroplano. Di ba rinig? Hello po. manager, kausapin mo na lang muna to. Nasa trabaho po yata. Saglit lang ho, mama. Nagtutulak pa daw siya ng eroplano. Ano kasi na flat daw, no? Kaya tinutulak nila kasi ipabulkit yata yung gulong. Saglit lang ha. Ano po? Tsaga-tsaga lang. Parang sumali naman po yun si sir nung nakarang buwan. Pero bumalik na si siguro sa trabaho niya, no? Okay na, manager, nakahanap na po siya ng pwesto. Balikan natin sa linya, no? Si Mr. Lim at saka si Miss Makasi. Sana okay yung audio. Usap po kayong dalawa. Timer start. Pasok. Yes, 43 po. 1983 sa. 1975 po ako. Ah, okay. Ay, nasaan po kayo ngayon? Yung sa Bataan eh. Bataan po, Bataan. Ano pong status mo ngayon? Single? Single mom? Wala kayong anak? Ganun po. Meron siyempre, kaya nga mom eh. Single kasi una mong sinabi. May mom pala sa dulo. Single mom. Kayo po, ilan na po yung naging anak mo? Anong inapagkabalan po, ma'am? Ay, isa lang po ang anak ko, ma'am. Isa lang po. Isa lang, late na ako nagkaroon ng anak eh. Bakit niyo po? Dalawa. Babae at lalaki. Ganun po ba? Ay, ako naman isa lang ang anak ko. Babae. Sa akin, dalawa lalaki at babae. Ilang taon po ang Panganay? hinahanap sa isang lalaki? Ilang taon? Hindi, ilang taon po? Hindi, wala namang age wala. kahit na, no? Okay po. Maganda at kung ganon. Wala naman siya. Ngayon po kasi ako nandito sa trabaho, kaya medyo mahina ang dating ng ng signal. Wala. Dito po ako sa
ito sa airport. Ano po trabaho niyo Aeroplano. dyan? Pushbacker po ng aeroplano. Pinadala ko po sa gitna yung kaalis. Oh. Terminal 1 national flight. Nasa Terminal 1 pala kayo. Opo, nasa Terminal 1 po ako. Okay po, nasa Bataan ngayon. Oo, nasa Bataan. Nandito din ako sa work ko. Saan po sa Bataan kayo? Sa Orion. Malapit sa Bayanga. Ganun po. Medyo malapit po sa Malapit. Maynila yan. Nandito lang naman ako sa Oo, Maynila. siguro mga 4 hours ang biyahe, mga ganun. Ano pong nyo at napasahan mo kayo dito? Ano pong hinahanap nyo dito? Boyfriend o Hinahanap mo? asawa o ano? Same. Opo. Pwedeng boyfriend muna bago mag-asawa. Oo. Ayos po yun. Maganda. Oo, kasi kung asawa ka agad, so hindi ko pa siya kilala, pangat naman yun. 'Di ba? Oo nga. Punta yun sa ganun kung ang isang lalaki at babae naman pag nagkaroon ng kasundo, yung ba kasundo sa lahat ng bagay, edi nagkakaroon ng relationship hanggang sa magkaroon ng ganyan. Depende na lang kasi, sa pag-uusap kung kasi kagaya natin dalawa, dito lang tayo nagkita, alang asawahin kita agad-agad. 'Di ba? Ay. Tapos nagsama tayo ng 1 month, hindi mo pala trip Okay. ugali ko. O, 'di ba? Sinauli mo ngayon kasi hindi mo trip ugali ko. Oo. 'Di ba? So mas maganda wala naman po sa uli. Siyempre, hindi Pero ko sa uli mo ko. Pero ako yung naghahanap naman ng yung hindi naman wala nang perfect. Basta yung naintindihan lang ako tapos Pwede mamahalin pong ko siya patanggalan at sa club. Pwede pong patanggalan sa club. Ano naman? Gabi na kaya. Tapos ano po ang kailangan nyo sa dito sa Saan? Wag na po yung sa club ko required sa amin to kahit yung gwardiya may sakit. Ito naman, para sagot lang naman Bakit under ka na ba? Para nasa biyahe ka pa eh. Hindi po nag-drive. Tanggalin mo lang ba sa gilid? Siyempre gusto mo makita yung kagwapuhan mo. Paano kung makikita kagwapuhan mo? Hindi nga ako gwapo kaya ako yung nagsasaklop Hindi naman. Sus, ito naman, hindi naman tayo naghahanap ng gwapo at maganda, diba? Yung nakausap niyo po pala, sir, yung nakausap po ninyo, sir, yung nakausap po ninyo last month, kamusta ho kayo? Ay, hindi sir kami nagkaano noon. Nawala na po yung communication Aha, hindi na kayo nag-usap? Na pala kayo last month may batang kausap, may alaga. Hindi kami nagkaroon ng uusap kasi busy lagi po sa alaga po Kahit po nung nag-usap kami dito sa live dati, marami akong sinasabi, hindi pala napapakinggan dahil may alagang bata. Akala ko pinuntahan mo nung bumalik kayo dyan sa Manila, sa trabaho mo. Nasa Saudi po yun. Saudi ba? Okay. Opo, nasa Saudi po yun. Kaya may kausap na bata. Kaya nag-uusap kami dati po dito. Hindi, nagsasalita ako na nagsasalita. Yung pala, patay na yung cellphone. Tapos alaga po, busy po sa trabaho. Hindi kami nagkausap. Nag-try uli akong magkaroon ng sumali. Ayun, nagkataon naman na ganito. Ito, pwede mo pong pasyalan si ma'am pag may time ka. Lapit lang. Kung papayag na naman pupunta, walang problema. Malapit lang naman. Sakay lang naman ang bus. No, wala nga problema. At tatayin mo nga takuloy sa club mo. Ba't kaya mong yun sa club ko? Required nga dito yun sa club. Bawal yung wala sa club. Sige. Sige, next time na lang.
Kasi may gwardiya dito eh. Record sa amin yung PPE. Personal equipment, ano. Ay, ako may mag-start na ng trabaho po eh. Itutulak ako na itong eroplano ay baka putol na yung usapan natin. Sige. Wala na ganun problema. Naka-duty po kasi ako dito ngayon kaya yung medyo connected. Wala kang problema sa akin. Connected naman na po kayo dito, tuloy-tuloy lang ang usapan, ha? Opo, Okay, pwedeng edi mag-uusap na lang tayo sa sa off-cam. pagkatapos ko nitong Okay. aeroplano. Kasi wala Sige na ako po. pagkatapos. Sige po, wala kang problema. Kahit, sige po. Sige. Maraming salamat sa inyo. Tuloy-tuloy lang ang usapan ninyo. Po. Bye. Okay po. Bye-bye. Bye po. Itutulak pa ho kasi ni Sir yung eroplano. Oo. Kasi parang truck yata yun. Truck yung minamaniho niya. Hinihila-hila nila yung mga eroplano. (10:04) na ng gabi, oras sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, sa mga star sender natin. Madam Mr. Corpus, thank you. Trinidad Doyle, salamat din po. Kay Aaron Mendigarin and Sagara Abisali. Sa lahat po ng mga nag-share ng ating live video broadcast, dagang salamat. Kita-kits po tayo bukas, Thursday. Ako si Abian Mujel. Hindi man gwapo, pero namit. Lami tayo. Keep safe, keep smile, and God bless. Magandang gabi, Pilipinas! OFW